sa Quezon City Memorial Circle. Marami pong mga nagbabalik na alaala. At siyempre para suportahan po si Pangulong Duterte sa kanyang sa pagdedemanda sa kanya ni Franz Castro, no. Congratulations po sa lahat ng sumuporta at naipakita natin na mas marami ang supporters ni Pangulong Duterte kaysa po rito sa mga supporters ni Franz Castro. Doon po sa showdown ng mga kabataan na nakakaawa naman, no? Alam mo kasi na ito po mga kabataan na to niyayakag na naman nila na sa ano, no. Ah, dito po. Nasa tamang ano ba tayo? Tamang istasyon ba tayo? Baka nagkakamali ako ng ano eh. Okay. So, nakakatuwa po na maraming vloggers tayong nakita ron. Nakakatuwa po na nakasama. Kaya lang, alam niyo naman, medyo na high blood. Na high blood naman tayo kasi ah, ganun talaga. Hindi na natin kaya yung sobrang init, no, yung panahon. Tapos maghapon po tayo naroon eh. Maghapon po tayo sa ano, so 2 beses po tayong nag-speech sa dalawang program. Kaya ng ano, kaya nakakapagod po pala yung tayo sanay na sanay tayo rito. Opo, nagkita-kita po kami nila Vivian Velez. Ayaw ko na nga magpa-picture kasi pawis na ako. Gusto niyang pa-picture sa akin pero sabi ko wag na. Biro lang po, biro lang. Okay, pag-usapan po natin sabay ngayon, no. Ang ganda ng dating natin, no, na pinakamataas po sa Publicos Asia. Yan po yung sinasabi ko. Yung top 5 po, year-ender po ng Publicos Asia, lumabas na po yung latest survey. Sa top 5 government official, ang pinakamataas po, siyempre, as usual, expected, si VP Sara. At alamin nyo po kung sino po ang pinakakulelat. Ang pinakakulelat po sa kasawiang palad ay si Speaker Martin. As expected po yan, no? Kasi actually, hindi si Speaker Martin yung kulelat eh. Bago yung mga nagdaang trust and approval rating, no? Ang kulelat po si Gesmundo, yung Supreme Court, dahil usually hindi naman po talaga sikat yung Supreme Court at mas mataas pa po si Martin kaysa kay Subiri, no? Ngayon po, kulelat na po. Siya na po ang pinakamababa sa trust rating. Siya rin po ang pinakamababa sa approval rating, no? Ito po ang trust rating, top 5 officials. Dati pangatlo siya eh. Sara Duterte, PBBM, tapos pangatlo si Martin. Matapos po tong mga kalokohan na pinagagawa nila sa House of Representatives, no? Ayan po, naging kulelat po si Martin. Yan po epekto. Yan po yung epekto ng paninira ninyo sa mga Duterte. Instead na umakyat po yung inyong trust and approval rating, ay talagang nangulelat po kayo. Okay, ito po, si VP Sara po nakakuha ng 53%. Napakataas, no? At ito'y sinundan ni President Marcos na 48%. So, si VP Sara po lagpas po ng kalahati. Si Pangulong Marcos 48%, Senate President Mig Subiri. Okay pala 'yun, no? Kahit hindi ano 'to eh, yung yung formula natin dito, formula to ni Lito Lapid, no? Medyo wag ka lang kumibo. Mauungus mauungusan mo yung mga maaangas na palpak. Okay. Nakakuha po ng 35%. Si Chief Justice Alexander Gesmundo ay nakakuha naman po ng 28%. At ang pinakalagapak po, pinakakulelat po, no? Sa lahat po ng top 5 officials ay si Speaker Martin Romualdez na nakakuha po ng 25%. Wala po sa kalahati ng
53% na trust rating ni VP Sara Duterte. Iyan po ang tingin natin. Ito po yung hinihintay natin ng mga survey na nagsalita po ang mamamayang Pilipino, no? Nagsalita po ang mamamayang Pilipino na ayaw nila ng ginagawa mo sa mga Duterte. Yan, pangungusap po yan. Ayaw ng mga Pilipino yung ginagawa ng House of Representatives sa mga Duterte. Okay. Yan po yung sa trust rating. Pagdating po ng ito naman po yung approval rating, malaki rin po, no? Malaki rin po ang kalamangan nito ni Sara Duterte. Ito po, si Sara Duterte po ay 59% sa approval rating at si President Marcos naman po ay 58%. Lamang pa rin po si VP Sara Duterte kay Pangulong Marcos pagdating sa approval rating. At ito naman po ang kulelat pa rin po, no, si maski sa approval rating ay kulelat pa rin po itong si Martin Romualdez. Ayan. So, sabi nyo, wala po kami sino ba yung nagsabi na 1 million daw? Victor Manuel. Ikaw na naman. Wala kang kadala-dala, Victor Manuel. Masaya po kami. Ang gaganda po na nangyayari, no? Masaya po kami. Hindi mo kami malilin lang sa 1 million. Mamaya po papaliwanag ko yung naganap sa rally. Tapusin lang po natin to. So maging po yung performance rating, ay yung approval rating po ay pinakamababa pa rin po, no, itong si Speaker Romualdez na may 25%. May 25% pa rin po si Speaker Romualdez, samantalang si Sara Duterte po ay napakalayo, 59%. So approval, both sa approval rating at trust rating, ano po yung pagkakaiba? Yung approval po, yung approve yung mga pinaggagawa mo, no? Yung trust rating po, yung may tiwala sa iyo ng tao, no? Isa lang po ang ibig sabihin niyan sa lahat po ng tao sa pamahalaan natin. Ang pinaka pinagkakatiwalaan po at ang pinaka maganda po ang performance, kaya approve na approve, ay si VP Sara Duterte. At sa kabaliktaran naman po, no? Matapos po niyang, dati po pangatlo po, no? Ulitin ko lang po. Dati po pangatlo po si Speaker Martin, no? Ngayon po kulelat na po siya. Ayan po ang napapala ng wala nang ginawa, no? Yung kanyang pinamumunuan, sunod-sunod mula sa CIF, pagpapabalik ng ICC, pagtatanggal ng SMNI, pagkukulong sa mga supporter, etc. etc. Yan po ang bunga, no? Ayan, masdan mo ang bunga ng iyong ginagawa. At dahil po diyan, kwenta-kwentahin po man nila, wala po talagang kapag-apag-asa na mananalo. Mismo yung pinsan, no? Mismo yung pinsan na si Amy Marcos. Ayun po yung tinutungo, no? Kung bakit gustong isulong, same. Gustong itulong, kasawi ang palad po yan . Yung pagmumukha niyan ni Martin, kasawi ang palad na talaga. Sa kasawi ang palad po. Yung pong gustong isulong ng Kongreso ng House of Representatives na tsatsya ay talagang alam na natin kung ano yung purpose. Okay, yan po ang usapin. Congratulations muli sa ating Vice President. Pinakamataas na trust rating, pinakamataas na approval rating, pinagkakatiwalaan, at ang pinakakulelat po, yung alam na alam po natin na pinuno ng pinagmumulan ng lahat ng atake sa mga Duterte, yung pinuno po ng House of Representatives, na diyan po nagmula lahat ng mga resolusyon,
Diyan po nagmula ang lahat ng mga kabalintunaan laban po sa mga Duterte. Yan po ang sinasabi nating ganti ng mamamayan, no? Si Sara Duterte, number 1, Kulelat, number 5 sa top 5. Panlima po sa 5 pinakamataas si Martin Romualdez. Okay. Ito po, puntahan naman po natin tong ano. Kaya po ako naniniwala, yun talaga yung paniniwala natin, na walang kaabog-abog, bigla nilang pinag-usapan yung Chacha, no? Yun po talaga yung purpose nun. May gustong maging prime minister, no? Dahil hindi po siya uubra. Lalo na po siguro, eto real talk lalo na po siguro kung makita po natin yung survey sa presidente. Kung dati siguro si Martin wala pang 1%, nako baka ngayon kawawa. Okay. Punta na po tayo. Ako po natutuwa, no? Natutuwa po ako kasi yun nga yung sinasabi nila ng mga na sinasabi po ng mga nagagalit na nakakita sila ng mas marami ngayon, no? Sinabi rin po to ng mga una, sinabi po sa akin, nagkakwentuhan kami mga vlogger, Boss Bad, salamat, narito kayo. Marami nagpunta ngayon. Talo natin yung mga supporter ni Franz Castro. Ang labanan lang po dito, no? Hindi po pwede na hindi po pwede na itatapat-tapat natin kasi may mga loko-loko naghanap po ng milyon na rally. No? Alam niyo po, kulang kayo. Darating tayo diyan. Ako ine-expect ko ganito lang pero malaki na po. Ang laki na po ng improvement mula po ng may unang manawagan. Ilan lang po sila? Siguro wala pa yata silang 10. Dito rin po sa anong tawag dito sa may Department of Justice ng Justice Hall ng Quezon City Hall. Nanawagan po sila ng unang suporta, di ba? Siguro wala pa silang 10. Tapos sila nagsabi, Boss ba, kinakausap din ako Boss Buds, maraming salamat, marami tayong ngayon. Natalo natin. Dati, ang onti lang namin kumpara kala France Ngayon po, ang labanan po ay rally nila Franz Castro at rally ng mga pro Duterte. Yun po ang labanan. Hindi po pwede yung hindi po pwede yung ipapares ninyo sa people power agad na milyon. Huwag kayong mag-alala, darating po tayo diyan. Alam niyo po ba yung naganap na rally? Sa totoo lang po, wala kaming alam, bumabiyahe na kami lahat. Ako nga vlogger na ako Wala, 60 lang sila. Ngayon po, siguro more or less umabot na kami ng 1,000, no? Ang gulo po talaga. Marirealize nyo po na wala talagang hindi talaga organized. Ito po yung totoong suporta. Ayan sila Parak TV. Oy, Parak TV, shout out sa iyo. Ito po yung totoong suporta na pupunta ka ron, hindi mo alam, wala talagang organisasyon, wala po talagang hindi namin kilala kung sino nag-organize niyan. Ako talagang gusto ko lang sumuporta meron po kasi kami nakaraan ni Vivian Velez, no? Nakasama na po ako sa panawagan niya noon, nanawagan sila ng caravan. Sumama lang kami. May sasakyan, nagkaraban tayo. Yun po yun, no? Kaya sabi ko, okay to, may atin siguro kasi si Vivian Velez na Yung una kasi alanganin Hindi namin alam kung saan pupunta. Ngayon, kahit hindi namin alam kung saan pupunta, maniniwala kayo sa akin, bumabiyahe na ako. Saan ba kami pupunta talaga? Sa Quezon City Hall? Kanina nga, nagkukwento si Parak, palipat-lipat. Hindi talaga namin alam pare-pareho no? Hindi namin talaga alam kung kung saan po pupunta, no?
Hindi, siya lang yung pinakakilala na nananawagan. Okay. Kaya wala po talaga, ito po ay tapos iba-iba t-shirt. Mahalata mo talaga na wala po talagang kusa po lahat, no? Yung nagsasabi rito na magkano binayad sa amin, utot mo. Yung iba po hindi kumain, yung iba po doon po sa iba-iba po eh. Ako kumain ako kasi yung anak ko, may story kami diyan sa Quezon City Memorial Circle. Nung mga maliliit pa sila, dinadala ko sila diyan at kumakain kami sa Tropical Hut. Sinamantala ko na to, yung ano ba, pag reminis. Anak, natatandaan nyo ba? Ito, dito tayo kumakain nung araw. Pero nakita ko yung iba, walang mga baon. Aminin magkano ba? Ito sa'yo. Maganda mood namin. No, hindi mo kami masisira ngayon. Aminin magkano, hindi nyo kami kayang bayaran. Hindi po ako mag-aaksaya ng panahon. Kala nyo yung mga bayad-bayad. Magkano lang ibabayad? Maghapon po ako nabilad dun. Hindi ko na po kinaya nung bandang huli. Sabi ko po, high blood. Ayun na, tinanggal ko na. High blood. Kasi yung mga yan, wala sa utak nila yan eh. Nakita nyo po ron mga tao, talagang kusa po nagpunta. Kanya-kanya po, sila Bisdak, nakita ko doon kumain sa may tuhog-tuhog lang doon. Tapos eto sila, late na kumain to sila Parak, nakita ko bumili lang din yung kasama niya ron eh. Doon lang din po sa mga stall-stall lang doon. Kanya-kanya po kaming punta, kanya-kanya po kami. Siyempre sila Bibian Beles, nasa ano yata, nasa Max. Yan. Kami, ng anak ko, dinala ko talaga siya sa ano, dinala ko talaga siya sa Tropical Hut kasi na-miss ko na yung Tropical Hut ng mga bata sila. Okay, alam nyo po, sinabi ng iba, asa na yung milyon, asa na yung milyon. Ito po, no, real talk po to. Nakita po namin, ako nakita ko yan personally na ang onti ng mga supporter ni Tatay Digong nung una. Nakita ko po to personal. Ang onti, no? Sila, ewan ko kung sino mga naroon. Sila Parak TV, naroon na yata noon. Tapos kumpara kala France, mas marami sila. Ngayon po, wala sa 1/4 yung mga kabataang estudyante. Estudyante lang po 'yun. Kabataang estudyante na naroon. Hindi lang po dumoble. Ito po kasing mga samahan na ganito, doon lang po nagbigayan sila ng mga contact, yung mga leaders, tapos yung mga nananawagan o mag-ano lang po kayo para sa mga susunod pong mga rally, sa mga susunod na pagkilos, at least meron ng mga maalam meron ng kontakan. Ako na contact ko rin yung mga dati kong contact nung sa Inday Cares. Naalala niyo yun, yung nagpupunta tayo ron sa ano. Nakita ko rin doon. Hindi ko ina-expect na magkikita kami. So meron na akong kukontakin ngayon. Pag may mga ganyan, meron na tayong malalaman. Ganun po talaga yung ano no, yung sa simula. Hindi po natin ina-expect na ano, hindi po natin ina-expect na milyon-milyon agad. No, palaki po 'yan ng palaki kasi hindi alam ng mga tao kung saan pupunta eh. Real talk po 'yan. Ngayon po, at least ngayon pag may mga susunod na pagkilos, ma-announce na namin. Meron na talagang dito tayo, definite. Bilhin nyo, pinapalayas kami kung saan-saan, nakailang venue. O gagamitin na raw po ng meron daw po naka-schedule dito. Sabi ko, kung ako nag-organize, masunurin lang eh. Kung ako to, sabi ko, putya, sino ba, ano ba kayo? Nakita nyo ba nagrarally kami? Kung ako lang yun ha. Kaya lang siyempre hindi tayo maepal eh. Kung ako lang po yun, ano, yun lang pala, ano lang pala sila, naka-schedule daw sila na, anong tawag doon, yung yung sayaw-sayaw, ano yun, kalimutan ko tawag doon eh. Yung, ano ba tawag nga doon? Alam niyo yan eh.
Zumba. Biruin niyo Zumba lang ang magpapalaya sa mga konti lang po sila siguro naiwan ako do'n dahil nagpapahinga ako. Diyos ko mga 15 piraso lang ang pinalayas, mga ilang daang piraso. Oh, marami pa kami no'n, eh. Sabi ko, hindi uubra 'to kung organized kami. Alam niyo 'yun, yung may ilan ba kayo mga iho? Oh, 15 lang pala kayo, kayo na maghanap ng venue niyo. Kami pa palalayasin niyo rito. Kita niyo nagrarally na nga kami. Yun po yung point ko, eh, 'no. Okay, kasi talagang wala po talagang ano, organized pa. Wala pang mga sino yung kakausapin. Yung pulis nga nalilito kung sino yung kakausapin, eh. Eh, siyempre hindi naman tayo pumapapil do'n. Ang masaya lang po dito, mas marami na kaysa dati. Gano'n po talaga 'yun, eh, parami po 'yun ng paramihan. Kasi yung mga nakakita, puta sa po ba? Gano'n po talaga 'pag pinapasok nila ICC, dadagsa talaga 'yan, dadami. Wala po talaga, walang kahakot-hakot, walang may mga maraming sasakyan na katulad ng ginagawa nitong mga ano nila Franz Castro, wala pong ganyan. Kanya-kanya po. May mga nagpagawa ng ano, ng mga tarpaulin, may kanya-kanya rin ngang sigaw, eh. Kanya-kanya rin ngang sigaw, eh, 'di ba? Kaya sabi ko, ito po talaga yung suporta na hindi organized. Kaya nakakatuwa po. Kaya wag niyo pong kakantyawan. Kasi pag kinantyawan niya, sasabihin niyo, asan na yung milyon ng mga Duterte? Ha? Talaga? Ganyan din ang dialogue ng mga dilawan, di ba? Wala na kayong pinagkaiba talaga sa mga dilawan. Kami natutuwa, eh. Nag-participate kami. At marami po akong na-meet na mga viewers. Marami po nagpa-picture. Puta, piling artista na naman si Badong. Maraming salamat po. Kaya kaya po pinilit kong pumunta talaga doon dahil sa inyo. Alam ko nag-expect kayo na makita ko. Feeling importante. Oh, sila po ang tunay na walang bilang kasi organized sila, eh. Boss Bad, salute you. Thank you very much. Ray Makawili sa $9.99 na pangkape. Yan. Maraming salamat po. Oy, si Makawili ngayon lang pala. I-add na natin yan as moderator. Okay. Kaya sa mga susunod po yan, natitiyak ko po na at nakakaawa po yung nilamon po sila ng buhay sa dami. Ang dami po na, yun lang po ang contest doon. Supporters ni Franz versus supporters ni etong mga nakikigulo na naman tong mga BBM vloggers na nasan na raw yung mga milyon na pinangako. Ako po personally, wala po akong pinangako. Alam ko po yung movement, no? Alam po natin yan, mga sundalo, meron po silang sariling movement, meron pong pirmahan na nagaganap. Tuloy-tuloy po yan. Kung inaakala po ninyo, no? Kung inaakala po ninyo na yung nagpirmahan ng mga PMA graduates at mga kasundaluhan na hindi PMA, kung inakala nyo na tapos na yun dahil lumaya na sila Badoy, sila Ka Eric, hindi po. Tuloy-tuloy po yan. Nakita nila na epektibo yung ginawa nila. Itutuloy-tuloy po yan. Alam po namin, naniniwala ko personally. Ganyan lang po lahat ng mga movement, no? Nagsisimula po yan hindi malaki agad. Nagsisimula po ng ganyan yan. Pag may mga issues po, halimbawa tutuloy nila yung tsa-tsa, siyempre magpoprotesta ulit tayo dyan. Okay? Tutuloy-tuloy po natin yan. May, meron na akong bagong karir. Full-time rallyist. Hindi po. Ang sarap po magsalita. Nagustuhan ko po na kausap mo yung mga subscribers, pati yung mga non-subscribers, yung magkakaamuyan kayo, yung lahat kayo naroon para kay Pangulong Duterte. Tapos nagsasalita ka para ipaalala kung bakit kayo naroon, kung bakit natin sinusuportahan si Pangulong Duterte.
ano po, masaya po. Mas maganda na yung pangalawa kong speech kasi ang ganda ng mikropono, 'no? Ang ganda po ng ano, ang ganda po ng, sound system, ang lakas. Kaya po akala niyo walang nanonood, sobrang init po, Tapos umuulan. Grabe po yung parusa na yun. At karamihan po marami pong seniors o near senior citizen. At natutuwa po ako, ito po pera biro Ang dami po nagsabi sa akin lalo na po yung mga kababaihan natin na mga hindi pa naman masasabing mga namumuro pala. Sabing ganyan, no? Boss Baz, ang bata mo pa pala sa personal. Kita nyo? Nabataan sila sa akin sa personal. Sabi ko, sino po ba may sabi matanda na ako? Bata po talaga ako sa personal. Marami ding mga muse. Ang gaganda ng ano. Hindi nga, yung signal ko nga yung ano, nung naroon. Wala na pa. Kaya masaya. At saka yun nga, halata mo talaga yung mga vlogger na hindi sanay na magsalta sa mga mikropono, nagkapausan na kagad O yung ano lang yan, yung voice modulation. Kasi kaming mga singer, hindi po, nagulat nga ako talaga, nababataan kayo sa akin. Naknam po pa, bangka talaga siya. Muse hunting ka kanina, hina nga signal. Mahina signal nung naroon, pero yung papunta, bilib ako bumabiyahe kami, tuloy-tuloy yung signal Pagdating na ron, sa venue na. Hindi ko po alam kung bakit. Pawala-wala signal. Siyempre, nakakainis. Masarap pong makasama yung mga subscribers, mga viewers mo. Masarap po na-appreciate kanila ko po, sa totoo lang, yung, Boss Baz, pa-picture. Boss Baz, naku, pinanonood kita lagi. Nakakataba po ng puso. Minsan ko lang po marinig yan no? Yung mga ganyang, yung marami. Tapos isa-isa nagpapa-picture, isa-isa. Sabi ko, sulit. Sulit lahat ng pagod. Yung may napasaya ka mga tao, tapos may nakausap pa ako yung binidyo call pa yung misis niya na nasa Italy. Kalimutan ko lang pangalan. Hindi naman. Siyempre si Ma'am Vivian Velez. Tsaka umiiwas talaga ako pag may press. Doon lang po kami sa wala pa yung mga press. Yung hindi kami kino-cover. Iniiwasan ko yung magpapakita sa mga press. Iniiwasan. Tayo mahihain tayo Maraming salamat kay Ryan Locte sa 279 Canadian dollars. Yan. Tingnan muna. Okay, so yan lang po, no? Medyo kahit na, ang ginawa ko po pag uwi ko, natulog po muna ako. Kaya medyo nakabawi tayo ng konti. Kaya